2021 sa Amerika, sa United States, sila nag-donate 420 million. So inuna natin itong handling nito sa Philippine National Police. Mamaya makikita nyo kung yung Tiga-Albay mismo ang tawag niya, ano kaagad. Pero ang gagawin namin dito is that sana merong mga local command center para makaskip pa sa ibang services. Hindi lamang police, usually emergency police, kailangan mo ng fire. Yung fire, susunod namin yung fire. Ang aming personal ngayon, kukunti lang sa World War III, kailangan kumukuha ng force. At may pahulong na ako sa WGMP, sa PNP, sa PNP. So ngayon ay 150, but then 150 mo, 24-hour shift, mabigat yun, hindi bigo yun. No? So yung kakulangan sa tao, ito yung sa teknolohiya naman. So yun ang idea is to have a seamless. So maganda ito dahil andyan yung mga ibang LGUs, yung mga ibang mga stakeholders to pumunta sa 911. Tandaan po natin, tayo'y isla. 7,000 at halos 7,000 isla tayo, we're archipelagic. So the only way to be connected with it is through this seamless system of technology. Ito nga tinatawag natin ng Sir, yung LGU, sila na inalak natin? Okay. Yung sa PNP, lahat naman. But then, sinasabi kong mga, ang tawag dito ay local government centers, action centers. Siguro ang unang-una was Morong, Alaminos, Cagayan de Oro, Navotas. Ito yung nag-interconnect na sa lahat ng klaseng serbisyo. Kompleto na po ito. At marami pang iba ginagawa kayo ito. Sir, yung MOU nila, what about the MOU? Yung MOU is just a generic na cooperation ng hindi lamang po ang 911 kasama ang PLDT. Natutulungan kasi kung minsan may LGU ka, alam mo maraming requirement ang PLDT tungkol dito, na sana i-prioritize nila pagdating sa system ng 911. Tulungan ng mga LGUs dito. Para on the ground, mabilis tayo yung action. Recommendation po ng Ombudsman. Okay, Ombudsman. Ito yung itong sa Ombudsman, ito yung sinampa ng DILG laban medyo maingay ang yung sa Ombudsman, ito ay sa kadahilanan, kung maalala nyo, nagsampang DILG noong unang preventive suspension. Tapos nagsampa kami ng kaso lamang kay Mayor Go. Sinight namin yung mga instances doon at ito yung diniscuss mismo ng Ombudsman. At kahapon na-receive namin ang desisyon na itong si Mayor Go ay perpetual disqualification from office and forfeiture of all benefits, forfeited. At hindi lamang yun, marami siyang mga kasama, halos buong council, halos na ubos ng 3 months suspension. Kung babasahin ko ito suspended for 3 months, ang BPLO, na si Eddie Campo, itong legal niya, si Aden Sigua, ang Vice Mayor, Leonardo Asiano, Johnny Sales, isang Samayang member, Jason Galang, SB member, Nico Balillo, SB member, Ernesto Saltin, SB member, Jose Saltin Jr., SB member, Robin Mangliman, SB member, Jose Casmo Aguilar, SB member, Marie Andre Laksamana, SB member, and Rainier Rivera, SB member. May isang na-absolve, ang na-absolve ay si Eranio Timbang, SB member, dahil siya yata ang hindi pumayag during the liberation. Ngayon, ang importante rito is, number one, we welcome this development, meaning yung palang ginawa namin sa aming task force ay talagang tama ito. Ito po yung pinag-aralan ng Ombudsman at ito po yung kanyang ginawang desisyon. Ang sa akin lang ay ito, there should be no disruption of government services. Dapat tuloy-tuloy ang serbisyo. Kaya mamayang hapon ay manulupa na ho ang uupong acting mayor. So, kasi we go by succession. However, kung wala ang mayor, it should be the vice mayor. Pero ang mayor ay suspended ng 3 buwan. So ang problema kung suspended siya ng 3 buwan, sinong pipirma sa makapasweldo, kuryente, tubig, sa mga kinakailangang permit. So maglalagay muna kami ngayon na uupo ng 3 buwan. After 3 months, uupo na po yung mayor. That's succession now. So pinagawan ko ng report ang RD at mamaya makikita na kami sa Camp Crame uupo. Isusumpa ko na siya. So, ngayong hapon. Sino po sir? Kukunin ko yung pangalan mamaya. Malamang yung naiwan. Malamang yung naiwan na yung naiwan na estimate. Isa. Yung nag-post. For 3 months. Pero titignan ko lang baka
titignan ko yung buong pangalan. Mamaya, if you want to be there, punta kayo. Kunin ko exact na oras. Pero SE, sino sir yung nag-iwala? Siya, kasi di ba nagkaroon ng deliberation about the permit, etc. etc. Para siya yata yung nag-propose. Kaya siya ang inabsolve ng ombudsman. Can we say hindi siya kaalyado? Ay hindi ko masasabi. Probably sa difference of opinion, yun lang naman say ko masasabi. How about yung mga supporters? Saka magkaroon ng tension? Yun nga. Ako yung nananawagan naman. Alam ko naman, of course, kung hindi supporters, mayor ko. Ang sa akin lang, sana galangin po natin ang desisyon ng korte dahil alam naman natin na ang isang bansang demokrasya, ang basihan ito, ang parati, ang hustisya. No? At ang hustisya ang basihan ng batas. Ito yung dumaan sa proseso, sana galangin nila po natin ito. Anyway, may mga kaukurang proseso naman din tayo ginagawa rito, kamukha niya kung sino uupo. Susundin po natin ang batas po. Pero isa natira, ang dami ba? Sa taas. Yes. That's why pinapagawa ko ng report. Actually, isang araw pa kagabi pa, pinagawa ko ng report ang regional director, pati ang USEC dito, to give me a complete report kung paano namin i-fill up lahat ito. Including the appointments ng iba pa sa council. Kasi ang vacuum mo actually nito is 3 months eh. Except for Mayor Go. Si Mayor Go ay perpetual disqualification from office. So, uupo niya by succession should be the Vice Mayor. But the Vice Mayor is 3 months, meron siyang suspension. So, at least for 3 months, dapat ma-fill up ang field. Konsihal yun, ano? Yung natira. Yes, isang konsehal. Siya po ang ano? For 3 months yan. Yes. Ewan ko, no, posible siya na, pero pinahanap ko talaga yung by succession. Dapat yung hindi natin dito. So malamang siya. So nasa bansa pa ba siya? Hindi natin masabi kung nasaan si Igo, but what is important, pinadahan siya. Pero may indication ba sir na? Well, I cannot reply on that. Ang pulis ang makakasagot yan. Okay? Lesson dito na ibang LG. Hindi naman. Well, ganito lang po yan. No? Ang lesson lang po rito ay maging mapanuri tayo. No? Kasi, look at the local government code. Yan po ang batayan ng kapangyarihan at responsibilidad. And of course, pag-reliability ng isang local chief executive. You've got the BBLO, ano po yun? Business Permit and License. You've got the sanitation. No? And of course, meron ka pa occupancy permit. Taong-taong kumukuha ko ng permit yan. Chine-check po isa-isa yan. Maging mapanuli tayo dito. Pangalawa, yung permit na binibigay ng pagpo. Titignan natin kung ito ba ay wala ng permit. Baka mamaya, binawi na ang permit, tinuloy mo pa rin ito. This kind of thing, no? Mahirap maging alkalde. Ako naging alkalde ako sa totoo lang. I have to sign papers ganito kataas, halos araw-araw. Hindi naman pwedeng hindi ko pirmahan yan dahil titigil ang operasyon. No? You know, sabi nga nila, malaki ang iyong pribileyo bilang mayor, pero malaki din ang iyong responsibilidad. Kaya dapat magdoble ingat ka dyan. No? Yun lang siguro, maging mapanuli po tayo dito sa mga gagawin natin. So, kay Bamban, kayo nag-initiate, di ba? Yes. May mga ibang areas pa na may mga pukoy, nag-initiate pa kayo. Hindi, these are, I would like to, these are illegal. Oo, illegal. No? Yung Bamban, yung Ipora, no, yung nangyari sa Pasay, illegal. Sa totoo lang, there are 2 agencies of government na pwedeng magdisiplina. Ang Sangguniang Panlalawigan o Sangguniang Panlulusod at ang Ombudsman. For the record, wala pong disciplining authority ang DILG. We cannot discipline. We do not have the power of preventive suspension. Para lang alam na lahat. Kasi lahat sa akin napupunta ngayon eh. Sa lahat. Ginawa ko lang ito because this is a special case. Recommendation. Yes, it was just a recommendation na ginawa ko. Wala po akong kapangyarihan ng disiplina. Inuulit ko. We did this only on the basis of a task force na pinili ko. And of course, ay nakita naman natin ay kinatigan ko ng ombudsman. Okay. Other matters, sir. Chief General Marubino ordered the comprehensive review of Oplan Double Barrel, sir. Yung mga nakalipas na operations, sir. Kaya niya ginawa ito. Parang ngayon, sir, naglabas siya ng directive. Pinagawa niya ng comprehensive review. Oplan Double Barrel. In line with the recalibrated. Yung inline Okay. Double barrel meaning Yun po yung dati. Yung dating pang yan. So kang under PRRD.
Okay. Hindi kasi ako well-versed dito sa offline double barrel, kaya ngayon na pa ng pinirmahan yan. Pero ito na masasabi ko. Our war on drugs will be on the basis of the oath that we have undertaken, taking in mind the Constitution. Lahat po ng gagawin namin ay legal at sang-ayon sa batas. Yun lang po masasabi ko ito. Nakita niyo yung BIDA program namin. It's demand reduction and supply reduction. Tuloy-tuloy ang panghuli ng mga pulis, ng PDEA, ng PNI. At yung sa demand reduction naman, community-based approach po ito. We have yielded 33.8 billion pesos of shabu for the first 2 years of the Marcos administration. Probably the highest achieved by any president of the Republic of the Philippines. That would answer as far as supply reduction is concerned. More on your Sa demand. No, it's really legal, walang extrajudicial killings po dito. At yun ang sinabi ko sa pulis. Sagrado buhay, walang mamamatay dito, na illegal na pag-killings. No? Unless, of course, may self-defense lang. That's what I informed them. No? It should be an operation ayon sa batas, ayon sa konstitusyon, at higit sa lahat, ayon sa konsensya ng bawat isa. Additionally, sa local level, may mga katayan. I'm sure na alam Yes, mo yun, yes, mga okay, gawad, okay. mga- Galing ako sa Region 3. Kung di ako nagkakamali, meron sa Bulacan, sa Pampanga, 2, at sa Nueva Ecija ay 1. No? I-record ko lang ha. Hindi ko dala yung record ko dito eh. Yung isa rito may nasampahan na ng kaso. No? Hindi ko lang alam kung Bulacan ito o Nueva Ecija ito. No? Yung 2 meron ng persons of interest. Dahil yung isa rito yung sa Pampanga na siguro I have to yung checkin ko lang lahat to pala ng captain. Checkin ko lang itong records ko. Dapat talaga basta kasama ko kayo, parating may records ako. Andiyan ba yung records ko sa kotse, yung report nila? Pero sa claim ko yan, politically. Hindi, Can we say now? Hindi natin masabi. What is important, yung isa, may kaso na, nahuli na, na-identify na, medyado. I'll just get them, if it's either Bulacan ito ni Basic. Ano ba ang I'm not so familiar with this, pero sinampahan na nila, pero hindi pa under custody. At yung nakita kasi sa camera ito, at yung isa may persons of interest na, at yung isa naman malaki na ang mga leads itong tumuli. So huwag kayong mag-alala. I've ordered intensified checkpoints and intensified operations against illegal firearms. Illegal firearms. Hindi mo inubabahan. Well, eto lang. Kaya nga sila Chief McBill ay ang gagawin na talaga intensify. So it's early to say na connected ito sa... Right now, yes. Hindi pa natin masabi it's political either. Salamat sa inyo. Ano oras mamaya? Ito na. Pwede namin. Hindi, kung na kayo umalis, tawag baka dumating din. Hindi na siya sa likod siya. Hindi ko manunod pa. Nakatago na pala. Okay. Nasa San Fernando and next, so pupunta akong Krami. Alauna, okay na lang. Krami. Pupunta akong Krami. So mga San Fernando malapit na kayo sa Malapit na lang. Malapit lang yun. O sige, oras dyan mamaya. Ito yung wala ko sa Team Alpha, ano ba? Ano first name? Hindi, nasa akin yung staff. Okay. Sige. Kayo pa. May ano kayo ha? Saan po banda? Ang pangalan niya is Eranio Timbang. Eranio Timbang is the only one that was absolved. Sorry pa. Ito yung mga dismiss ha. Sure, no, ulit yung name. Timbang.
Ito yung mga dismiss. Meron ba kayong copy ng decision? Basta yung absolved. Sir, yung name na lang sir yung papalit. Geronimo Timbang. Oo. Siya ay... Konsel. Konsihal siya sa Muniang Bayan, councilor siya, pero siya yata yung nag-oppose nung kinuha yung permit. Yung permit. At dahil dito, since he opposed, yes, he was absolved or acquitted by the ombudsman. So siya ngayon ang tatayong mayor for 3 months kasi after 3 months, tapos na yung vice mayor by succession niya. So mamaya sir, 1 p.m. 1 p.m. Antayin ko kayo ron. Okay. Sige. Ito, bibigyan niya kayo ng copy ng decision. Buti pa sa MPC ko, only purpose. Sa Opisina mo Sa sa opisina ko, doon. Opisina ko. Sa ano, sa baba. Star lang. Star lang. Sige, sige, sige. Madalo sa lobby. Okay? Salamat sa inyo. Testing natin. Star lang. Ito, niya pakinggan nyo yung nagwawala yun. Sa command center ko sa traffic. Reply natin. Wala nang press ko yun. Wala na raw press ko. Wala na. Wala nang press ko. Hindi lang sila, wala nang press ko. Kaya hindi ako makakabul. Konti lang yung diniscuss. Konti lang yung tungkol dito. More yung kay Alice ko. Ano ba nangyayari nyo? May tatanong ba? Tatawag kami. Kaya test dapat namin eh. Maganda sana yung test natin. Sige sir. Yes, thank you sir. Yes.